So, ayan guys, welcome to my channel. So today, kakatapos ko lang magdilig ng mga cactus and succulents ko kasi sobrang init, grabe. As in, hanggang ngayon pawis na pawis akong nagbe-video. Ewan ko lang doon sa maliliming na lugar, pero dito sa Manila sobrang init, grabe. And maski yung mga cactus ko, yung iba nagbe-bleach sa sobrang init, pero yung iba naman, lalo na yung mga sanay na doon sa bubong, hindi naman. So itong mga to, ito yung mga nasa bubong, yung nasa bubong kong cactus, and hindi ko to binababa maski nung last summer nandun lang sila. So ano ba ito, katulad na ito ni Opuntia Harry Roger, ayan, nandun yan sa bubong guys. Tingnan nyo naman, and mukha naman siyang okay. And tinubigan ko na rin siya kasi medyo tuyong-tuyo na yung lupa nila. Kasi 1 week na akong hindi nagdidilig. So ito yung mga um, Euphorbia flanagani o medusa natin. Ayan. Ayan, nag-uumpisa na silang maglabas ng bloom. Ito nag-open na yung iba. Yung iba pa open pa lang. Ito guys, wala naman to sa bubong. Itong halaman na to. Anong tawag dito? Ito yung Crassula fragilis yata yung name nito. So, Crassula species siya. And ayan. And namumulaklak na rin siya guys. Ayun yung mga white niya. Yung mga white na maliliit na yan. And kung zoom ko guys yung video, makikita nyo parang yung dahon niya may design na parang white spot sa gilid. Pero kung normal camera lang o hindi ko siya naka-zoom, naka-blow up, parang wala. Pero pag zoom nyo, makikita meron siyang maliliit na white na design. Ayan o. Super cute niya guys, and dali-dali niya paalagaan. Mahilig siya sa tubig. So, kailangan niyo siyang tubigan lagi kung gusto niyo ng ganito. And ano pa ba? Ito guys, yung aking Euphorbia. Ayan. Euphorbia obesa na namulaklak ng pagkaliit-liit na bulaklak. And ayan. And maliit lang yung bulaklak niya guys. Tapos yung ano niya, yung buds niya, lalaki kasi to guys. Bali ito kasi ng halaman na to, kailangan mo ng kapartner para mag success yung cross pollination. So itong sa akin lalaki siya. So kung walang kapartner na babae, walang kwenta yung flower niya. It means wala akong pwedeng pag cross pollinated. So nasa bubong din to guys. As you can see, medyo stress siya. Ayan, and nilalanggam yung buds niya. Ayan, medyo stress siya kasi medyo violet yung kulay niya sa ibabaw. Kasi nga mainit din sa bubong. Ito guys, yung Opuntia Santa Rita, nabigay sa akin ng friend ko. Isang pad lang siya pero ngayon ay may lumabas na, kaya nakakatuwa kasi ayun may palabas na siyang buds at may nakikita pa akong ibang papatubo. So, masaya lang na ang dami niyang tutubong buds. At eventually, magkakaroon na ako ng maraming ganito. Kasi guys, isa to sa gusto kong Opuntia. Dati ko pa gusto bumili niyan pero hindi ako makabili-bili kasi dati ang mahal niya. So, sabi nung kaibigan ko, wag na daw ako bumili kasi meron daw siya, bibigyan niya daw ako kahit isang pad. And ayan, binigyan niya ako. So, itong Opuntia na to guys, maganda to kasi pag lumaki siya, magiging violet siya. Kaya Opuntia purple ano yata yung kulay niya, parang ganun purplish yung kulay niya na may pagka violet na ewan. Basta maganda yung kulay niya guys, lalo na pag stress. So hindi ako mahilig sa Opuntia dati, pero since okay naman sila and maganda sila tignan, mukha kasi sila yung original na cactus. Alam mo yung pagbata ka pa lang, wala ka mga idea sa mga uri ng cactus, sila talaga yung unang papasok sa isip mo. Isa sila sa itsura ng cactus na papasok sa isip mo. So yun, so thankful ako dun sa friend ko, and natutuwa naman siya kasi nga daw may papalabas na baby mula nang binigay niya sa akin. So itong next ay si Aloe DZ.
na nasa bubong din. Ayan, kaya medyo dehydrated siya kasi sobrang init. Pero, ayan, ang ganda ng kulay niya guys, grabe. Tibay na ito sa araw. Ewan ko yung ibang aloe ko, ibang hybrid aloe ko dito guys, ayaw niya sa init ng araw, hindi ko alam kung bakit. Pero siya gustong gusto niya. Sabagay kasi para siyang nagpo-produce ng powder coating. Ayan. Ayan. Di ba parang may bluish coating siya kung tititigan nyo. So parang at some point feeling ko may parang anti-UV protection siya. And guys, ito yung dating na-feature ko dun sa huling vlog ko. Kasi ayun yung pops niya sa ilalim. Ayan. Meron na siyang pops. Kaya nakakatawa kasi akala ko dati hindi na ito magkaka-pops. Pero thank God kasi nagka-pop. So sana dumami pa. And sobrang ganda kasi nito guys. Isa ito sa pinakamagandang aloe. Ano pa ba? Ito si Astrophytum Choco o Purple Asterisk ko. Hindi naman to nasa outdoor siya pero wala siya sa bubong. Kasi natatakot ako na baka masunog. So, pero outdoor pa rin to kaya ayan, medyo dark yung kulay niya. Kakulay niya na yung lalagyan niya halos. Ano pa ba? Ito Sulcoribusha. Ayan. Ito nasa bubong to lagi. Gusto kasi nito maaraw. Rat prone kaya kailangan nasa bubong. Itong si Echeveria agaboides natin. Nevada. Basta parang ganun. Echeveria nevada. Pero ano siya? Echeveria agaboides siya. Isa siyang species ng Echeveria. And matibay siya guys. Nasa bubong din to. And medyo stress na siya kasi nagiging pink na yung tips niya. Yung dulong dahon niya. So, gusto ko pa naman yung kulay na yun, yung parang pinkish yung dulo ng tip. Pero green yung halaman. So, ayan. Nasa bubong din to guys. Laban to sa bubong. And speaking of stress na Echeveria, ay itong maliit ko, ayan. Obvious naman ang stress siya. Ayan, ano ba to? Echeveria Black Prince lang to na napunggok. Hindi na siya lumakayan. Simula nang tinanim ko siya kasi liit ng paso niya. Hindi ko na siya inilis doon. Pero mukha naman siyang okay. And gusto ko i-maintain yung gantong size. Kaya dyan na lang muna siya. Ayan. Clumps to guys. So, ito, Echeveria. Ano bang Echeveria? Ito nakalimutan. Echeveria Hercules. Echeveria Hercules yata yung name nito. And syempre yung ating Opuntia Microdasis Cinnamon, kamag-anak ng bunny ears na Opuntia. Opuntia din siya katulad ng Santa Rita kanina, pero nakakainis tong Opuntiang to kasi hindi mo siya mahawakan. Kasi ang dami niya, yun yung mga red spots na yan guys, mga tinik yan, mga microscopic parang hair-like na spines. Ang tawag dyan glochids. So pag natusok kayo niyan, didikit lang naman siya sa balat nyo. At yung feeling na parang nasa lubsob kayo ng maliit na kahoy, yung parang splinters ng kahoy, ganun siya. Kaya hindi ko to hinahawakan guys. Ingat na ingat ako kasi ang sakit niya, ang hirap niya tanggalin. Nakakainis. And minsan kahit nagdidilig ka lang, sumasama yung tinik niya dun sa tubig. Tapos pag dumaloy sa kamay mo, nakakainis, masakit. Kaya yan. Pero ang ganda niya, diba? And malaki na to guys. Dati nung binili ko to, maliit lang to. 50 pesos ko lang to nabili. Pero tignan nyo siya, basta ganito yung shape na gusto kong ma-achieve dun sa Santa Rita ko. Ayan, si Santa Rita. Si Opuntia Santa Rita. Ganito yung sooner. Ganito yung magiging itsura niya. Pero less yung glow kids compare dito. Kasi ang kapal ng glow kids na ito eh. Tingnan nyo full sun gusto na ito guys, para yung pads hindi mag-etoliate kasi mabilis sumaba yung pads niya, hindi magiging bilog pag nasa shaded area. So kailangan niya ng full sun. Ayan. Susunod itong sa ating Mammillaria Humboldtia. Mammillaria Humboldtia yata yung ano ito, ID, I don't know, nakalimutan ko, pero yan. Ilang beses ko na rin ito na-feature dun sa mga ginawa kong video guys, and isa to sa pinakamatibay na Mammillaria. Grabe, once naka-adjust na,
Grabe yung sobrang tibay nito. Kakaiba tong halaman na to. Although dati hindi ko rin ito mabuhay-buhay. Ewan ko nung nahuli ko na yung kung paano siya alagaan. Maski yung mga napuputol na anak niya, ang bilis-bilis lumaki. So, yan. Clumps na to guys. Oh, cute niya. And may isang flower siyang papalabas. Ayun. So, itong last na papakita ko sa aking video is again, yung aking mamilaya ni Vosa na kasama rin dun sa huling vlog na ginawa ko. Pero, last time, tatlo o dalawa pa lang yata yung flower niya. Ay, I'm sorry, hindi pala flower, yung prutas niya, yung fruits, ayan. Kasi flower yan dati. Tapos kinross-pollinate ko lang, kaya nagganyan. So, before, dun sa last video, tatlo lang yung kanyang fruits. Pero ngayon, grabe, ang dami nang lumabas guys. So, 1, 2, 3, 4, 6 na sila. And may mga papalabas pang iba. And hindi ko na ma-imagine kung ano itsura niya pag naglabasan lahat ng fruits. But, as of now, ayan, ang ganda niya tignan kasi, para siyang may mga candy. Parang may mga sili sa ulunan niya. Ayan. Cute siya. And ayan, try natin pitasin tong isa. Ayan. Aray. Ayan, natanggal. Ito guys. Ayan. Ito yung prutas niya. So, ito medyo hinog na to kasi. Ang bilis matanggal. And ayan. Ito yung prutas niya. So, kumuha tayo ng isa. Ang gagawin ko dito is kukunin ko yung seed sa loob. Tapos papatuyuin ko. Tapos pwede ko na siyang itanim. And actually, kahit hindi naman ako mag-sow ng seed neto, ang dami na kasing pops. Mabilis siya mag-pops. Ayan, ang dami niyang anak sa paligid. So, kung nagpaparami kayo neto, kung tinatamad naman kayong mag-cross-pollinate o mag-alaga ng seeds, pwede naman hayaan nyo lang siya dyan kasi kusa naman siya manganganak. Pero kung gusto nyo naman, and kung nasasayangan kayo sa flower, kaysa malanta lang, pwede nyo i-cross-pollinate para maging ganito yung itsura niya. Magkaroon siya ng mga parang cute na bunga of prutas. So, ito guys, meron akong echeveria pa dito na hindi ko alam yung pangalan, pero ang ganda niya, akala ko kalancho to nung una. Ayan, naka-adjust na rin siya sa init, so nasa outdoors na to. So ayan, medyo tumataba na siya, although medyo leggy kasi nung nag-adjusting period niya, naglalagas yung dahon niya, pero ngayon ayan, okay na siya, established na siya. And itong upuntiak ko pa na isa na nakalimutan ko yung pangalan, search ko pa, hindi ko rin nahawakan to kasi masakit din yung tinik niya. Actually ito guys, free lang to dito sa Harry Roger, kasama siya. So isang paso lang sila, kaya akala ko ito din to, yung pala magkaiba. So ang ginawa ko, hiniwalay ko kasi pintas yung mga Harry Roger, tatlo kasi to eh. So pinagsama-sama ko na sila dyan sa isang pot. Tapos itong isang kakaiba na upuntia, na yellow yung spine, hiniwalay ko na. And speaking of Harry Roger guys, ayan na, meron na siyang pops din na papalabas. Ayan yung pops niya na maliit. So ayan, nakakatawa kasi parang gustong-gusto nila yung init. Kahit stress na ako sa sobrang init, sila parang tuwan-tuwa pa sila. Ano pa ba? Ito ayan si Mamilaya. Ano pangalan nito? Mamilaya Lady Finger yata yung, nakalimutan ko yung name niya, basta yung Lady Finger yung tawag nila, pero ito yung golden variety o yellow variety kasi may parang gold neto, may parang reddish gold na kulay na variety niya. So nasa full sun lahat yan guys except sa Astrophytum at saka ito wala to sa full sun, nasa lang yan, outdoor, pero tumatama lang sa kanya morning sun hanggang afternoon, hanggang siguro 12 noon. Pero yung mas mainit pa doon, hindi na siya tinatamaan. Pero itong mga to guys, the rest, buong araw na yan, as in nasa arawan na yan. Maski itong mga echeveria na to, nandun lang siya sa bubong. So ayun guys, nag-water lang ako ngayon kasi nga syempre kahit naman kaya nila yung init,
kailangan pa rin nilang tubig pang support. At saka mas maganda na yun para ma-assured ko na I can rest assured na hindi sila dehydrated. So, ayun lang guys for this video. I hope you like it and sana nakakuha kayo ng konting tips kung paano sila alagaan kung meron man kayo nito. And thank you po dun sa mga nag-subscribe. And dun sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pahit lang po yung subscribe button, pati yung like button, para po updated po kayo sa mga susunod kong video. Ayun lang po. Thank you! Bye-bye! Say bye-bye, Sids! Bye-bye! Given that they don't have access to basic health services. Pero naman po tayo mga gobyerno ng hospital, no? At ang ating mga gobyerno ng hospital